Nahirapan ako nun. Padahilig kasi ang lupa doon tapos medyo madulas pa. Si Pandak ay lumundag na ito sa lupa at parang baboy ramo itong mabilis na sumuot sa masukal. May puno doon na tumba pero buhay pa naman yun at doon ko napiling gawin ang ritual. Naisip ko kaagad ang salagubang. Kinuha ko ito sa sisidlan, kasama na ng bungo ng sanggol at 3 itim na kandila. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo. Bago pala ako lumabas ng bodega noon, pumunit ako ng kapirasong tela na ginawang panabon sa may salamin. Alam ko na kasi ang mangyayari kaya humanap kaagad ako ng paraan para na rin marating ko kaagad ang anak ng hukluban. May presensya ang tela ng hukluban na naikulong ko at pwede ko itong magamit laban sa kanyang anak. Simple lang, karaniwang pantok lamang din. Kasama na dyan ang pagsangbit sa kung sino ang kadugo ng hukluban na naroon malapit sa lugar. Yun ang tatamaan ng parusa ko. Hindi na kasi pwedeng gawin yung dati. Mabuti sana kung walang kaalam-alamang kalaban. Kapag ginawa ko ulit yung pagpantok gamit ang salamin na yon, tiyak lagot ako. Maaaring ako pa ang mapantok imbis na ang kalaban nun. Sabay-sabay ko na silang paparsahan nun. Total ay naiinda ko ang ipinagbabawal na orasyon. Hindi ako mapapahamak. At pati yon, gagamitin ko din sa pagpalipad ng parusa. Pinatong ko noon ang bungo ng sanggol sa tumbang puno. Nagtirik ako ng 3 itim na kandila. Inipit ko ang tela sa bungo. At bago ko pa simulan ang ritual, hiningi ko ang pahintulot ng kalikasan. Total ay may basbas na ako nun. At para lumakas ang gagamitin kong parusa. Yung tamaho na kabuntot lamang ito lagi pero gaya ng dati. Wala namang kwenta. Parang tsismosa lang. Matapos ko makapagmuni-muni, kaagad kong sinindihan ang kandila. Nagsimula ng magsambit na samut-saring tigalpo. Kaliwat kanan yon. Para na akong nabirtigo ulit. Ilang saglit lang, yung 2 salagubang ay nagsimula ng gumapang patungo sa bungo. Pinakawalan ko na rin ang animal na alupihang kumagat sa akin nun. Ang sabi ko, "Makamandag na mga alaga. Makinig kayo sa akin. Huwag niyong idadamay ang malapit sa buhay ko. Walang hiya kang alupihan ka. Tilalo mo pa naman ako. Bumawi ka ngayon. Mula sa basbas sa iba't ibang elemento. Sugo at basbas na ipinagkaloob sa akin mula sa 5 seremonya. Lipunin niyo ang kalaban." Yun lamang mga kagiliw ko ang maibibigay kong detalye. Huwag niyo nang naisin pang marinig ang mga orasyon. Baka kasi pati kayo na habang nakikinig ay, nako, iiyak talaga. Matapos noon ay naglaho ang salagubang, habang ang alupihan naman ay gumapang ito sa lupa. Siguro ay napakalakas ng basbas noon, dahil sa isang piyok lang namatay ang mga kandila ng kusa. Isang indikasyon na sumasabay na ng mga sandaling yon ang kapangyarihan ng dilim at liwanag. Parang napaka-imposible Sa mga biyasa dyan, kinaya niyo na bang pagsabayin ng 2 panig? Ako'y nakaya ko, pero hanggang doon lang. Gawa ng kapag pinaantig ko pa, magiging palaboy ako sa kalsada. Iiwan ako ng saktong pag-iisip ko noon. Magpaganon pa man, masasabi kong sobrang lakas na noon. Ewan ko lamang kung anong mangyayari sa tatamaan. Basta umupo lamang ako doon sa tumbang puno at nakikiramdam. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang may dumaing ilang distansya. Nagulat ako noon dahil ang boses na yon, walang iba kung hindi si Kuya Ed.
Kaagad ko itong sinipat. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko ang kuya. Nagpagulong-gulong ito sa lupa. Kaagad ko siyang pinuntahan. Para itong baliw na nagpupumiglas noon na wari ba'y pinutakte na siyang katutak na bubuyog. Inalalayan ko ito. Masaya akong makita si kuya pero parang hindi siya masaya ang makita ko. Paano ba naman? Pagkahawak ko sa kanya ay tinapik niya ang kamay ko at sinabihan akong hangal. Nagtanong ako sa kanya kung anong problema. Doon ko nalaman na si kuya pala ay nagparamdam na sa akin pero hindi ko daw siya pinapansin noon. Nakamasid lamang siya sa lugar. Tapos ay ginamit niya ang lana ng kalaban para hindi ito matunugan. Ang lanang yon ay galing kay lolo. Nakuha niya kasi ito nung papatay na sana niyang matanda. O tapos, parang yun lang Kuya Ed, nagalit ka. Hindi ka lang pinansin eh. Malay ko ba? Dahil siguro sa lana ng pinahid mo, malakas na sa bulag yan eh. Animal ka talaga Roberto. Ayos lang hindi mo ako pinansin eh. Pero hindi ayos na pati ako tinamaan ng barang mo eh. Presensya ng kalaban ng dulot ng lanang pinahid ko. Kaya matatamaan mo talaga ako. Yawa ka. Sinitsitan pa kita. Yung pag-aalala ko noon ay nawala ito at parang gusto kong humagalpak ng tawa. Napakaraming butlig sa mukha niya. Tama ito ng barang at malamang ay magumapang na sa lagubang sa kanyang tiyan noon. Sabi ko naman sa kanya ay 2 klase ng talandro ang ginamit ko. Nakakabingi kasi yon at hindi ko talaga siya maririnig. Hindi ko nga naririnig sila tiyo na alam ko sa mga sandaling yon na nagsisimula na makipagbakbakan eh. Pero sa puntong yon, bumalik na ang pandama at pandinig ko. Kaagad ko siyang tinapik ng 4 na beses sa may balikat. Sabay hampas ng palad ko sa lupa. Doon ay nakita kong hindi na siya naiirita. Ang prosesong yun ay paglipat ng barang. Hindi kasi napapagaling ang barang talaga. Maliban na lamang kung ililipat mo ito sa hayop o sa anumang bagay. Sa mga may karunungan, pasensya na at ladlaran na talaga tong mga isinisiwalat ko sa kwento. Nang sa ganoon ay maging handa din ang mga nabiktima nyo. Ang makakagawa lamang noon ay kung sino ang bumarang at isang organikong manggagamot. Nilalason kasi ng mga organikong albularyo ang mga sapat sa katawan kaya natatanggal. Ang iba, hindi kayang gawin yon. Ayos ka na ba kuya? Ba't ka kasi hindi nagpakita? Ba't pinili mo magtago dumating naman na kami? Ikaw lang yung pinunta namin dito eh. Nako, may balita ako sa'yo. Ako, ihanda mo yung sarili mo. Patay ka kay Mang Omar, kuya. Lagot ka. Umamin na si Ate Ursa na kayo na pala. Galit na galit yung halimaw na tatay. Kung ako sa'yo, maghanda ka na ng idadahilan. O di kaya huwag ka na lang magpakita. Ano ka mo? Patay nga. Umamin? Sinabi ko naman sa kanya na saka na lang eh. Ako na yung kakausap sa tatay niya eh. Nag-aalala siguro sa'yo si ate kuya. Siya ngayon nagturo kung saan ka nagpunta eh. Pinapahanap ka niya sa amin. Pero lagot ka talaga. Kulit mo ha. Hindi nagsalita si kuya noon. Natulala ito at nakikita kong balisa. Mas nakakatawa na tuloy ang mukha niya. Sa likod ng paghihinagpis sa pagkawala ni Ka Franco, nawala ang lungkot ko dahil kay kuya. Ilang saglit lang, narinig ko na si Pandak na nagsisisigaw. Sigaw na wari may kabuno na ito. Kagad namang tinungo ni kuya. Ako noon ay dagdadalawang isip na sumama. Pero nababahala na rin kasi ako noon kaya yon. Inusal ko ulit ang ipinagbabawal na orasyon. Iniligpit ko na ang mga gamit at sinundan sila.
Hanggang sa nakarating ako sa baba. Doon ay nasilayan kong ilang kabahayan. May nakakubling tirahan doon. May liwanag mula sa siga. Nakikita ko si Pandak na kasama si Kuya Ed. May nakatumbang tao sa lupa at halatang si Pandak ang nagsupil noon. Si Mang Omar ay nasisilayan ko din pero naroroon ito ang banda sa may bahay. Pinipwersa ang pinto at may nakadungaw sa may bintana na may hawak na itak. Babae yon. Parang tao lang pero buhaghag ang buhok at halatang aswang. Lumapit ako kila Kuya Ed. Sinipat ko yung nakatumbang kalaban. Maga ang bibig na wari ba'y kinagat ng kung anong sapat. Tinamaan yun ng barang at malamang sa malamang naging madali lamang kay Pandak ang pagpuksa rito. Si Kuya Ed noon nang makita si Mang Omar. Gumilid ito ng lakad patungo sa may kakahuyan. Madilim na pero may tanglaw naman doon. Mula ito sa siga malapit sa kabayan. Ilang saglit pa ay dumating si Tiyo. Kagad ko namang sinabi na buhay pa si Kuya. Ang sagot ng Tiyo ay alam niya daw na buhay pa ito dahil nararamdaman niya daw ito kanina. Pero hindi pa nagpapakita. Paano magpapakita? Sinabihan kong galit sa kanya si Mang Omar. Teka po, nakita niyo ba yung tatay nila Victor? O hindi naman kaya yung sinabi ni Erom na anak ng hukluban? Tanong ko noon. Nakita ko yung tatay nila Victor na si Alejandro. Katunayan nakapagpaharap pa kami kanina. Pagkatapos kong mapatay si Erom, bigla na lamang siyang sumulpot. Walang pinagbago sa kanya. Mabilis at malakas pa rin pero umalis na lang bigla. Ewan ko at bigla na lamang siyang natakot na para bang may dinadaing sa katawan. Tumango ako at agad sinabi kay Tiyo na malamang tinamaan at tinablan niyo ng barang. Kaya tumakbo. Ayon kay Tiyo, sinubukan niyang hagilapin yung anak ng hukluban. Pero hindi yun nagpapakita. Ito din ngayon ang kasalukuyang hinahanap ni Mang Omar. Iniisa-isa ang mga bahay sa lugar. Si Mang Omar naman noon ay paparating na. Yung may hawak na itak na nakadungaw sa bintana. Hindi niya sinaktan. Hindi pumapatay ng babae ito si Mang Omar. Nag-uusap sila ni Tiyo. Narinig kong plano nilang puntahan ang kinaroroon ni Alejandro. Ito na lamang ang huling banta sa buhay at kauri ng Tiyo nun. Sa oras na mapatay yon, wala nang sino mang hahamak sa amin. Wala na ring magiging kasangkapan pa ang anak ng hukluban. Sumabat naman ako nun. Sasama ako. Pumayag naman ang Tiyo habang si Pandak ay pinauwi ito ni Mang Omar. Pero pinigilan muna ng Tiyo. Ipinapaligpit ng Tiyo ang mga labi bago pa ito uuwi. Isama na rin natin si Kuya. Hoy Kuya Ed, huwag ka na magtago dyan. Wala nang kalaban dito. Lilipat na tayo. Tago ka ba ng tago eh? May kinatatakutan ka ba? Palihim akong tumawa nun. Si Kuya Ed ay para itong asong napagalitan. Nakayuko habang lumalapit sa amin. Si Tiyo'y tumalikod na lamang na parang matatawa din ito. Kinalabit ako ng Tiyo at naghudyat ito ng tango. Ang sabi niya sa akin ng pabulong, mauna na daw kami sa paglalakad. Pag-abante naming dalawa ng Tiyo, si Kuya Ed noon ay hindi man lang pinansin si Mang Omar. Nagsalita ang malaking mama at ang sabi, walang galang ah. Ihanda mo yung sarili mo pagka-uwi ha. Tara na at baka abutin na naman tayo ng umaga. Mungkahi ni Mang Omar sabay dakba na naman sa akin noon na parang maliit na bata. Ayun na naman, biyahe na naman ako nito. Walang ano-ano'y sirit kaagad ng takbo si Mang Omar. Pero nauna si Kuya Ed. Nauna pa ito kay Tiyo.
Siguro mga alas 11 ng gabi yon bago pa tumigil si Mang Omar. Si Tio lamang ang sinusundan nito. Dahil si Tio ang nakakaamoy sa baho ni Alejandro. Wala din palang ibang lugar na pupunta nitong si Alejandro kung hindi yung lugar din ng mga anak niyang sina Tamel at Victor. Sa bukiran ng dapitan ng narating namin. Sobrang layo nito kung tutuusin, pero ilang oras lang ay naroon na kami. Takbo lamang yan. Si Kuya Ed ay dumistansya kaagad. Halatang naaasiwa kay Mang Omar. Ito namang si Mang Omar ay parang ginaganahang bitbitin ako. Kahit nagmungkahi na ako noon na bababa na, mahigpit pa rin ang pagkakakapit niya sa mga paa ko. Mang Omar, ang sakit na po ng balakang ko eh. Pwede bang bumaba? Ibinaba naman ako ng malaking mama. Para bang wala sa sarili si Mang Omar. Wala sa laban ang isip niya. Sa tingin ko ay nakatungon ito kay Kuya Ed. Lalo't nakikita kong panay sipat siya kay Kuya. Hanggang sa nagsalita na si Tio. Si Alejandro umano ay nasa paligid lang. Umalerto daw kami noon dahil anumang sandali ay may mangyayari. Saglit na nagkaroon ng katahimikan nun. Makikitang nakikiramdam ang kauri ng Tio. Nasa itaas kami ng burol. Makikita ang namimitwing mga ilaw sa baba. May mga bahay pero magkakalayo. Naalala ko yung lugar kung saan unang nakipagsagupaan ang kauri ni Tio laban sa unang gabunan. Mga kagiliw, naging malinaw ba sa inyong lahat? Kung iisipin, ibang-iba talaga ang mundong ginagalawan namin. Wala kayong alam na may nangyayari palang gulo sa panig ng mga aswang. O sa lahat, basta kinabibilangan ng kababalagan, hiwaga at misteryo. Nailalathala lang ang pangyayari sa pamamagitan na lamang ng kwento. Sa pamamagitan ng pagsusulat na kung saan naroon na ang pagdiin ng bawat detalye. Kasamang emosyon, malawak na pananaw at bukas na paniniwala. Siguro'y ngayon lamang kayo nakarinig ng ganitong kwento. Ibang-iba. Alam niyo naman na siguro ang kabuuang konsepto. Kinuha niyo na ito noong ikalawa hanggat ikatlong kwento ng buhay ko. Ang revelasyon sa mga lihim ng isang mangkukulam at mambabarang na katulad ko. Para na rin malaman niyo ang gagawin niyo sa oras na may mangyari o hindi naman kaya ay may nalaman kayong tinamaan ng sakit mula sa mga nabanggit ko noon. Bueno, balik tayo sa kwento. Si Kuya Ed ay nagpalit na sa anyong aswang. Si Mang Omar, mata lamang ang nakita kong nagbago. Dumilim yun. Kumapalang kilay. Pahapyaw na pagbabago lang. Nakagaya noong nakita ko habang sinasalakay namin ang lugar ng mga mambabarang. Pero rinig ko ang paghangos niya at naaamoy ko din ang kakaibang baho. Ang alinsangan din ng lugar. Si Tio, nagsimula ng maglakad. Pahinto-hinto at inaamoy-amoy ang lupa na parang aso. Ako naman noon ay may sapat na karga na sa katawan. Naroroon pa din ang bisa ng ipinagbabawal na talandro. Pero hindi ko sinusuot noon ng 3 bao. Siguro, kapag may nangyari ng komosyon ay saka ko nalang gagawin yon. Alam ko naman sa sarili ko noon na kayang-kaya nila ang ubaning gabunan na si Alejandro. 3 sila. Naroroon si Mang Omar. Sakaling magpakita ito, durog yon. Naaninag ko naman sila bagamat madilim. Gawa ng nasa mataas na antas kasi ng lugar at napakaganda ng panahon. Namimitwin ang kalangitan na siyang nakapagbibigay ng konting liwanag kahit papano. Ilang saglit lang, bigla na lamang tumakbo ng mabilis si Mang Omar. Patungo ito sa masukal, nakaagara namang sinundan ni Kuya Ed. Ang Tio naman sa kabilang direksyon nito dumaan. Parang lilibot ata sa may kakahuyan.
Nagantay lamang ako. Hindi ko na pinili pang sumunod. Umupo ako noon sa lupa pero hindi ako nagpakumpiyansa. Siguro, mabibitin kay dito sa banda. Gawa ng hindi ko nasilayan ang pangyayari. Basta't inaantay ko lamang silang makabalik nun. Mahirap naman kasi magsinungaling eh. Yung mga nakikita ko lang syempre ang sasabihin ko. Walang labis, walang kulang. Maya-maya pa, rinig ko na ang pagkabali ng sanga sa loob ng kakahuyan. Hindi maipagkakaila na may nangyari na doon. Hanggang sa natahimik na lamang bigla at yun ay pinili ko ng puntahan ng lugar. Nakasisiguro akong tumba na si Alejandro. Bukod sa kaya talaga nila tiyo ito. Aminado din akong nanghihina na si Alejandro noong mga panahon na yon. Imposibleng hindi ito tinamaan ng barang. Nasilayan ko hindi kalayuan mula sa gilid ng kakahuyan si tiyo. Paparating ito at may kinakaladkad si Mang Omar. Nagapi nga nila at nang malapit na ito sa akin, sobrang tanda na pala nitong si Alejandro. Mahaba ang buhok na puro uban. Pero napakalaking tao yon. Maskulado. Mukha lang ang matanda, pero ang katawan ay parang hindi na bago. Buhay pa si Alejandro pero parang mamamatay na rin ito noon. Rinig ko ang paghinga na animoy naghihingalo. Alejandro, hindi ka na lang saan nakisali pa sa gulo. Dapat na nahimik ka na lamang sa samar. Rebelde ka, may pinaninindigang prinsipyo. Wika ni tiyo habang naglalakad kami noon palabas ng lugar. Tama ka naman dyan. Tama ka, Raul. Pero anak ko pa rin sila. Kung sino ang kalaban nila ay kalaban ko na rin kahit ano pa ang sabihin mo. Bakit pinapahirapan niyo pa ako? Patayin niyo na lang ako. Huwag kang mag-alala. Doon ka rin naman pupunta eh. Pinaralisa ka lang namin para hindi na magkaroon ng pagkakataong makapaghimok pa ng kauri mo. Yan ay kung may umiiral pa at hindi ka na rin makapagpapagaling sa katawan mo na tinamaan ng barang. Sabat ng tiyo nun. Binigyan ng isang sapak ni Mang Omar si Alejandro. Kitang-kita ko yon. Ungol lamang ang narinig ko at para itong hinimatay. Nagmungkahi na ang tiyo na umuwi na kami nun. Wala namang nagbigay ng komento pa. Kagad naming nilikas ang lugar at iniwan na lamang doon si Alejandro. Tama naman ang tiyo. Hindi na talaga magtatagal ang buhay ng matanda. Pero dapat ay pinatay na lamang siguro para hindi na dumaan pa sa paghihirap. Para bang gusto ng tiyo na magdusa ang matanda. Siguro ay dahil ito sa tindi ng galit sa pagkamatay ni Ka Franco. Hindi pa kami noon nagsimulang maglakbay ng mabilisan. Naglakad lang dahil na rin ito sa mungkahi ng tiyo. Lugar kasi yun nila Victor. At kung may umiiral pang unang uri ng gabunan, kailangan daw naming masigurado ang lugar. Susuyurin umano namin habang binabagtas ang direksyon pa uwi. Si Kuya Ed ay hindi kumikibo. Parang walang ganang magsalita. Walang lingon-lingon. Nakatirik lamang ang ulo na parang kandila. Basta, sa naaalala ko noon ay dinidikitan siya ni Mang Omar pero panay iwas naman itong si Kuya. Kami noon ni Tiyo ay binilisan namin ng paglalakad para kahit papano mabigyang lugar itong si Mang Omar. Mailabas ang saloobin patungkol sa sitwasyon ni Ate Orsa at Kuya Ed. Siguro ay hindi nakakatiis nun si Kuya gawa ng pinaparinggan na siya ni Mang Omar. Paulit-ulit na sinasabi na ihanda umano ang sarili kapag dumating na sa amin nun. Mang Omar, pasensya na Mang Omar niligawan ko yung anak nyo. Gusto ko kasi siya. At opo,
Kami na po. Siniko ako noon ni Tiyo. Mahinang sinabi sa akin na ngayon pa lamang daw niya narinig na ginalang ni Kuya Ed si Mang Omar. Ako naman noon ay tumatangulang pero hindi ako lumilingon kay Kuya Ed. Mantakin niyo, may kasama ng po ang pagsasalita. Pwede namang tumaliwas na pag-usapan. Pwede namang magkatuluyan ng puro aswang lang. Yan ay kung gusto niyo pang magpasanay ng puro pangit. Ang akin lang, harap-harapan mo akong nililin lang eh. Wala kang respeto. Doon na tayo sa bahay mag-usap ha. Parang gusto kong makapanakit ng kauri. Raul, huwag ka mag-alala. Bubuhayin ko naman itong kapatid mo eh. Alang niya, Tiyo, yari. Siguro abisuan mo na lang si Kuya na huwag nang umuwi. Kawawa yan. Halimaw pa naman si Mang Omar. Loko ka, Roberto. Ba't ako idadawit mo pa? Mali mo, saktan din ako ng mamang yan. Hindi ko yan kayang labanan, oh. Kalabaw yan eh. Kambing lang ako eh. Bahala na yung Kuya Ed mo. Nang madala din yan paminsan-minsan. Sabat ni Tiyo. Mas binilisan namin ang lakad noon. Si Kuya Ed ay tinawag si Tiyo. Sabay-sabay lamang daw kami at huwag mauuna. Napakasakit ng sikmura ko noon. Gusto ko na talagang tumawa pero natatakot ako kay Mang Omar. Kahit pa siguro barangin ko yung mama, hindi tatablan. Kung alam niyo lang siguro kung gaano siya kalaki. Maging yung mga negrito nga, takot na takot sa kanya eh. Kahit pa sobrang tatapang na mga yon. Ilang saglit lang, nagmungkahi ang Tiyo na doon daw ako sumakay sa kanya. Mauuna na kami. Total ay nalampasan na namin noon ang kabuang teritoryo ng mga unang uri. Wala nang ibang aswang doon kaya pwede na kaming umalis noon. Ako naman nag-aalangan. Nahihiya ako kay Tiyo. Diba? Parang awkward na doon ako sasakay sa kanya. Tiyo ko yun eh. At alam kong may pagka-stricto siya. Pero magpaganon pa man ay sinunod ko na lamang ito pero hindi siya katulad ni Mang Omar na ganon kabilis. Si Tiyo ay pahinto-hinto at madaling mapagod. Hindi ko pa napapansin sila Kuya noon na nakasunod. Parang nag-uusap pa ata sila ni Mang Omar. Basta, ang tagal naming nakarating. Siguro'y bukang liwayway na yon. Si Tiyo ay parang hihimatayin. Namutla ito at bagsak kaagad sa sala namin. Ako naman noon ay diretso sa may likuran. Tapos nakita ko ang magkakapatid na negrito. Sina Ate Ging at Ate Ursa. Nakadungaw ang mga ito sa bintana ng bahay nila. Nananabik ako noon. Hindi sa pagbubunyi at pagdidiwang sa pagkagapi ng kalaban. Bagkos ay nananabik ako noong makita si Kuya Ed at Ate Ursa na harapang kinakausap ni Mang Omar. Nailalarawan ko na ang mukha ng kuya kung ano ang magiging itsura sa oras na magpaliwanag ito. Inaantay ko silang makarating hanggang sa inabot na lamang ng umaga. Antok na ako. Nasilayan ko si Mang Omar pero hindi kasama si Kuya Ed. Nagtanong ako kung nasaan ang kuya. Ang sabi naman ni Mang Omar na wala na lamang daw bigla. Hinala niya'y sumunod lang sa kanya kaya binabagalan niya rin ang pagtakbo. Baka kasi sumibat nun. Wala na. Humagalpak na ako ng tawa nun. Nawala ang antok ko. Yung mukha pa ni Mang Omar ay parang banas na banas. Inakala ko noon na hindi uuwi ang kuya. Pero ilang saglit lang ay dumating na rin ito. Kagad ko namang tinawag si Mang Omar noon kaso ihawa ka talaga. Hoy, ako na. Hinako Roberto. Namumuro ka na. Ako na yung pupunta sa kanila. Teka, nasa na ba si Kuya Raul? Teka, magpapasama ka kay Tiyo Raul, Kuya? Oo. Naniniguro lang ako. Baka kasi hindi na ako makalabas ng buhay sa bahay nila Mang Omar eh.
Nung umalis kayo ni Kuya kanina, pakiramdam ko papatay niya ako eh. Si Tio noon ay sinamahan na lamang itong si Kuya Ed. Naawa siguro pero mahalata kay Tio na aligaga. Para silang namamanikan nung dalawa. Narinig ko ang pag-uusap nila. Si Ate Orsa lang naman ang nagsasalita at panay paliwanag. Hanggang sa may isiniwalat si ate nun. Buntis na daw siya. Hindi na siya dinadalaw. 2 buwan na ang nakalipas. Alam niyo ba, matapos kong marinig yon, lumabas ako ng bahay. Parang magkakagulo ata. Doon ko pinili sa bintanang manood. Katabi ko pa si Pandak nun. Si Mang Omar hindi kaagad nakapagsalita. Nagkatitigan sila ni Tio. Si Kuya Ed parang iiyak na nun. Hindi mapakali. Hanggang sa nagsalita na si Tio. Depensa sa panig ni Kuya. Paano ba yun, Omar? Wala na tayong magagawa. Buntis na pala itong anak mo eh. Kaya pala nakakaamoy ako ng buntis eh. Kala ko mga tao lang na nakatira dyan sa labas ng lupain. Si Ursa pala. Ed, walang hiya kang animal ka talaga. Hindi ka man lang ba magsasalita? Ako lang magsasalita para sa'yo. Iligtas mo naman yung sarili mo. Hindi ako abogado ah. O siya, sige. Ed, huwag kang yuyuko-yuko dyan. May responsibilidad ka sa anak at magiging apo ko. Raul, ipakasal natin yung mga to. Pabasbasan mo sa pastor. Gumaan ang pakiramdam ko nun. Sa wakas ay naghunos dili na rin si Mang Omar. Nagkasundo na rin sila. Si Kuya Ed noon ay ngumiti at kaagad nagmano kay Mang Omar. Kahit papaano naawa ko kay Kuya. Siguro talagang nag-aalala siya sa mangyayari kaya ganun ang reaksyon niya. Si ate naman ay pangiti-ngiti na rin ito. Napapailing na lamang ako noon. Sa totoo lang, aswang sila pero may respeto pa rin sa kultura ng kasal. Pero pastor lang, hindi sa simbahan. May malakas na poder kasi ang simbahan na hindi nila kayang indahin. Si Tio nga tiya kasal din pero sa West sila. At least lehitimong mag-asawa. May rehistro kahit papano. Nagpakasal nga si Kuya at Ate Orsa. Gastos lahat ng Tio yon. Pinatayuan pa ng bahay para may sarili kaagad na masisilungan bilang panimula sa pagbubuo ng pamilya. Wika pa ng Tio, nabawasan ng isang kauri. Pero may sisibol na namang panibago. Ito yung dinadala ni Ate Ursa. Sa gilid lamang sila nagpatayo ng bahay. Sa gilid ng bodega. Ako na rin ang nagbungkahi na doon sila para na rin makita ko araw-araw si Kuya Ednon. Mga kagiliw, puputulin ko muna dito ang kwento. Tandaan nyo, meron pa akong ibabahagi. Gaya ng sinabi ko ay mahaba pa ang kwento ng buhay ko. Abangan na lamang sa susunod. Basta, panibagong matutuklasan na ikakagulat nyo. Partikular sa hindi nyo pa alam sa kung ano talaga itong mga kababalagan.